Glory to Him who called us out of His marvelous love. Grace came in Nueva Vizcaya. It turns our hearts to Messiah. Right hope, right faith, and right love. He's also be there at your land. Others might wonder to know. Sacrifice needs to be shown. Midst of crisis there is Christ. Midst of conflict there is light. Grace came in Nueva Vizcaya. It turns our hearts to Messiah. Right hope, right faith, and right love. He's also be there at your land. Proper doctrine, proper faith. Man shall be saved through its grace. Jesus is showing His face. His name has to be always praised. Grace came in Nueva Vizcaya. It turns our hearts to Messiah. Right hope, right faith, and right love. He's also be there at your land. Jesus does not investigate. He mediates and wants you always to His place. Jesus covers you with His grace. Jesus loves you at any place. Grace came in Nueva Vizcaya. It turns our hearts to Messiah. Right hope, right faith, and right love. He's also be there at your land. Grace came in Nueva Vizcaya. It turns our hearts to Messiah. Right hope, right faith, and right love. He's also be there at your land. He's also be there at your land. Okay, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa muli nating pagbabalik sa ating pong programa dito lamang po sa Complete in Jesus Ministry. Welcome sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay at sa lahat ng ating pong mga patuloy na sumusuporta sa ating pong samahan. Ito po inyong kapatid, Pastor Leonardo N. Balberan Jr. nagbabalik at tayo po ay nagpapasalamat sa pong may kapal sa pagkakataong ibinigay at iginawad muli sa atin upang tayo po makapaglingkod sa pamamagitan po ng atin pong podcast sa Himpapawid at sa ere na kung saan tayo po ay nasa ere ngayon upang ipabatid sa ating pong mga tagapakinig ang panibago na naman po nating serye
na pinagmatang tama bang magpailalim sa Whitenians mga belief na hindi itinuro ng apostol. Yan. Kaya naman tayo ay patuloy din na umaasa na sa kabila ng kaunti nating mga viewers muna ay may pararating din po sa marami ang atin pong mahalaga at napakamahalaga na serye ngayong atin pong inumpisahan uli ang pagpo-podcast. Sana naman po ay tayo po'y makapagtiyaga sapagkat ang nagtiyatiyaga ika nga ay meron pong nilaga. At yun nga po ay katagang Pilipino, isang tawikaang Pilipino o Filipino proverbs na kung may tiyaga, may nilaga. Ang ibig sabihin nun ay umantabay tayo, tumutok tayo, at makinig tayo para maunawaan natin ang ebanghelyo. Bakit po natin ito ipinaunawa? Una sa lahat, ang ebanghelyo, ito po ang susi ng kaligtasan sapagkat ito po ang mabuting balita. Kung atin pong bubuksan ito, ating sisiyasatin, ating pag-aaralan, ay tiyak ho, maunawaan natin ang kaligtasan. Kasi maraming tema rito sa lupa pero hindi lahat kaligtasan ang kinauwian. Maraming tema pero ang kinauwian, kapamakan. May mga material na bagay, usaping pangnegosyo, usaping pangbungad yaman o kayamanan. Pero ang kakauwian lang, madalas ay desperasyon at wala pong patutunguhang mainam. Kaya po, ang pinakamahalagang topiko sa buhay ay yung may kinalaman sa kaligtasan. Kaso nga lang, hindi lahat ng nagbibigay pamalitan ng kaligtasan ay nakakatiyak kayo na tama ang kanilang pamalita. Baka naman imbis na kaligtasan ay mapunta sa hukay. Imbis na ito po'y makadudulot ng pakinabang ng ating mga kaluluwa, bagkus ito po halip ay makadudulot ng tiyak na kapahamakan. Yan po ang ating iniwasan at ayaw nating mangyari yon, maminamahal na kaibigan. Gusto po natin ligtas ang bawat isa. Kaya nga importante na tayo po'y magsuri upang tayo hindi malinlang. Kinakailangan po nating mabatid ang katotohanan para hindi tayo madaya. Kinakailangan po nating maunawaan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo upang hindi po tayo madaya ng naglapa ng mga lumilibot at nanlilinglang. At madalas, ang mga nanlilinglang na ito ay hindi nila alam na sila ay nakakalinlang sapagkat sila mismo ay nalinlang din. Kaya hindi nila batid at hindi nila ramdam na sila po ay may daladala na nakalilinlang na aral. Subalit, ano pa nga ba? Wala silang magawa at hindi naman nila alam na sila po ay kasangkot o kasangkapan ng panlilinlang. Yun ang masakit doon, mga kapatid. Hindi nila batid na sila'y kasangkot ng panlilinlang. Hindi nila alam na sila'y kasangkapan ng panlilinlang kasi nga nasa estado sila at nasa kalagayan sila na linlang. Kasi hindi mo talaga mamamalayan na ikaw po ay nakapanloloko, nakadadaya o nakapanlilinlang kung ikaw mismo ay nalinlang. Di ho ba? Di ho ba, maminamahal na kaibigan? Kaya po, tayo po ay patuloy nagsisikap na maiparating po sa ating mga kababayang walang kamuwang-muwang ang katotohanan ng ebanghelyo para maiwasan ho nila na malinlang. Kasi nga, marami pong mga nakararahuyo o nakahihikayat ng mga bagay-bagay dito sa lupa. At isa na yan, yung pamalita ng ebanghelyo. At yan nga po ay napakasagrado. At hindi po ito dapat mapinsala ng isang maling ulat o maling impormasyon. Kaya nga tayo po ay nagsisikap din na iparating. Baka sakali lamang na marami pong mga tinatamo nila ang pakibubuno o pakikipagbuno o struggle. Sila po ay nakikipagpunyagi. Sila po ay nakikibuno sa kanila pong paniniwala. Hindi po nila batid kung alin ang tama. Yun ang masakit doon.
Kaya tayo po ngayon ay narito upang rendahan kayo ng maliwanag na babala, maliwanag pong pamalita para hindi po tayo malinlang. Tama bang magpailalim sa Whitenians, mga belief na hindi itinuro ng apostol? Samantala, bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat Ama, sapagkat nandyan ka upang kami po'y samahan at ipabatid sa amin ang katotohanan. Salamat sapagkat kinakasangkapan mo po ang aming pong programa upang makapagdulot pakinabang sa mga tao, lalo na po sa palibot at sa madla. Basbasan niyo po ang bawat isa at patuloy kaming lumago at patuloy kaming magkaroon ng katiyakan sa aming kaligtasan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen po. Tayo po ay dadako na sa ating Bible study ngayong hapong ito. Ito nga ay pinagmagatang, tama bang magpailalim sa belief ng Whitenians, mga belief na di itinuro ng apostol? Pag sabi po nating Whitenians, ito po yung mga naniniwala kay Ellen G. White. Ito po ay po pwedeng mga minamahal nating kapatid na Sabadista o mga reform mula sa Sabadista o yung mga galing ng Sabadista. At mas malala pa sa Sabadista kasi pag sinabi nating Sabadista, marami yan. Yung pong main na Sabadista, hindi naman masyadong alintana o hindi masyadong stricto pa nga dun po sa tungkol sa Ellen G. White. Pero mas malala rito yung mga reform, yung galing ng Seventh-day Adventist na wala na unabis silang itinuturo kundi halos Ellen G. White na. Buti pa nga yung mga Seventh-day Adventist may halo pang Biblia at karamihan din Biblia. Hindi nga nila masyadong itinuturo yung spirit of prophecy. Pero ang malala dito yung mga reform, yung mga mula sa kanila na pinasya nila na Ellen G. White ang itampok o palutangin sa kanilang mga aral. At merong ganyan. Marami. Hindi lang po kakaunti. Marami. Doon na lang po sa akin pong pinastoran dati sa Isabela ay meron po akong alam na inukupahan pa nga nila yung church ng Seventh-day Adventist. No? Ako po'y pastor pa ng Seventh-day Adventist. Sila po ay nang agaw ng church ng Seventh-day Adventist. Biruin nyo yun. Masama yun, ano? Inagaw nila at naging church na ito. Church na ito ng reform. Yon ang hindi maganda. At kahit naman ayaw mo yung isang church, huwag mong agawin, ano? Huwag mo silang uukupahan sa lokasyon nila. Ano ho? Respeto na rin kasi may kalayaan ng bawat sekta sa ilalim po ng batas dito po sa ating pong bansang Pilipinas, na kinakailang galangin mo kung ano man po ang paniniwala ng bawat isa. At hindi yon ang atin pong sinisira. Yung kalayaan, yung karapatan, hindi natin sinisira yon. Tayo lamang po ay nag-uulat ng pamalita. Pero yung tinutukoy ko po na ng agaw pa nga ay talaga namang hindi lang po ng agaw kundi extreme pa nga na maka Ellen G. White. Ganun pa man, lahat ng naniniwala dun po sa doktrina ni Ellen G. White ay nanganganib na hindi nila ma-enjoy ang totoong itsura ng kaligtasan. Hindi ko sinasabing hindi kayo ligtas Wala pong nakababatid nun kung ligtas o hindi ang isang personal na individual. Pero kung tatanungin niyo ako kung tungkol sa doktrina, kung ikaw ba ay gumun sa doktrinang hindi ka ligtas-ligtas, sasabihin kong hindi ka ligtas pag ikaw ay naniniwala sa ganung uri ng doktrina na ikaw ay gumun na gumun doon at doon umiikot ang iyong
paniniwala. Pero yung katayuan kung ligtas o hindi, mga minamahal na kaibigan, ay maselan tayo diyan. Hindi po tayo basta-basta umeentra dun po sa individual na anyo ng taong ligtas ba siya o hindi. Kasi nga hindi naman ako Diyos. Ano ho? Pero nakasisiguro ako na ang mga bagay-bagay na nanganganib ang kaligtasan, mga doktrinang hindi mula sa ebanghelyo, ay nagbibigay panganib, nagdudulot po ng kapahamakan sa tao. Kaya matamang meron po siyang paniniwala, naniniwala siya kay Hesukristo, nanganganib po ang kanyang kaligtasan kung siya po ay nagsusubscribe dun po sa mga doktrina na hindi ho kaligtas-ligtas. Di ho ba? Kaya po mga minamahal na kaibigan, shout out nga pala sa atin pong mga kaibigang mga Sabadista. Kanina lang po ako'y ubod na nagpapasalamat sapagkat yung mga mahal kong mga kasama sa trabaho ay dumalo rito upang ako po'y tignan at ako naman po ay lubos respeto at pasasalamat. Yung mga dati kong kasamang pastor na Sabadista, tatlo sila ay dumalo kanina lamang. Thank you very much po sa inyo. Hindi ko na po babanggitin ang inyong pangalan para maproteksyonan ang pribado nyong reputasyon at mga pangalan. Okay? So, anyway, maminamahal na kaibigan ha. Sa lahat ho ng mga nanonood ngayon ay binabati ko kayo. At tayo po ay dadako na ng tuluyan sa atin pong binabanggit. Okay? Titignan ko lang po yung mga viewers ngayon ano para mabati ko naman. Okay? Okay. Okay. Binabati po natin dito si Dali Velasquez. O ito yata estudyante ko yata ito. Si Dali Velasquez kasi may estudyante akong dating ganun sa SIPAS. God bless you anak ha kung ikaw yung estudyante ko. Basbasan ka ng Panginoon. Ganon din si Domingo Miguel. God bless sa iyo. Domingo Miguel Agtarap. God bless sa iyo. At sa lahat ng mga iba pang manonood. Okay? Ngayon, maminamal, bakit ko nasabi na tama bang magpailalim sa Whitenians mga belief na hindi itinuro ng apostol? Bakit? Ano ho ba ang problema? Ayan. Makikita nyo dyan sa ilustrasyon. Natawa pa nga si Ellen G. White dito. Bakit kayo nagpapailalim sa kanya? Ayan, natawa pa nga. Bakit? Dadako muna tayo sa part 1. Kasi umaabot ito hanggang umaabot ng part 10. Ngayon, part 1 tayo, no? Ito po yung una. Tingnan po muna natin ang buod ng mga doktrinang itinuro ni Apostol Pablo. Iisa-isahin po natin ito pero hindi natin i-discuss lahat ha. Nandito po ang una. Apostle Paul's doctrinal summary. Salvation is by grace through faith in Christ alone. So bali ito lang po muna yung ating pong pag-uusapan ngayon ano. Salvation is by grace through faith in Christ alone. Ephesians 2:8-9. Ang sabi rito, for by grace you have been saved through faith, not a result of works. So, nandito po. Nakatala lahat yan. Okay? So, nandito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, bali nga po pala, 10 lahat. Yung pong summary ng itinuro ho na doktrina po ni Apostol Pablo. Titignan naman natin yung doktrina ni Ellen G. White. At una nating tatalakay yung doktrina niya, ito, the authority of the 10 Commandments. Ang otoridad ng 10 kautusan. Gusto ko lamang ipagbigay batid, mga minamahal na kaibigan, na si Ellen G. White ay naniniwala na umiiral pa rin sa Kristiyano ang 10 kautusan. At hindi siya nag-iisa dyan. Marami pang mga iba. May mga iba pa tayong mga kakilalang sekta na halos ganyan din ang kanilang paniniwala na umiiral pa ang 10 Commandments sa Kristiyano.
Ang kaibahan nga lang ng Seventh-day Adventist, kung totoong umiiral pa ang Ten Commandments sa Kristiyano, sila na yung tama. Bakit? Kasi sila'y nakakasunod ng tamang doktrina, ng orderly na doktrina ng Ten Commandments. Bakit orderly? Kasi hindi nila pinalitan yung Sabado ng Linggo. Ha? Linggo ang ipinalit ho ng mga kapatid na Roman Catholic sa pagkasabat ng Sabado. Pero sila hindi, itong Seventh-day Adventist. Kaya masasabi natin kung ang pag-uusapan ay yung orderly, yung accuracy, yung tamang-tama na naitala sa Ten Commandments. At ang sumusunod lamang po dyan ay ang mga Sabadista kung orderly ang pag-uusapan. Orderly hindi ko sinasabing yung ginaganap o yung ginagawa nilang kilos o yung pagsasa-aplikasyon nila. Yung turo, yung kanilang pagsasaayos o pag-uorganisa sa kanilang turo, yung order ng kanilang turo. Masasabi nating sila ang accurate, nasa accuracy sila. Kumpara naman doon sa nagsasabi na Ten Commandments pero ang kanilang kautusang Sabat ay tatlo o pangatlo, hindi po pang-apat. At yan na nga po exactly ang mga kapatid nating Roman Catholic. At iba pa, meron pang mga iba. Nakako nga kanina sa Seventh-day Adventist may mga reform. Ganon din naman sa mga Roman Catholic may mga reform, may mga offsuit. Kung ang pag-uusapan, umiiral pa talaga o kung ang paniniwala ay umiiral pa talaga ang Ten Commandments sa Kristiyano at kung ito ang itinuro ng banal na kasulatan, kung ito ang itinuro ng Apostol Pablo at iba pang mga apostol, accurate na dyan ang orderly o pag-organisa ng doktrina ng Seventh-day Adventist. Wala tayong wala tayong tulak kabigin na sabihin na sila ang tama, na sila ang nakakasunod sa order ng naturang Ten Commandments ng accurate niyang statement. Pero ang kaso, minamahal na kaibigan, itong problema. Ang kaso, ang Kristiyano po, minamahal na kaibigan, ay hindi po nasa ilalim ng Ten Commandments. At mamaya-maya, makikita natin kung bakit. Mamaya-maya, malalaman po natin kung bakit hindi na po nasa ilalim ng Ten Commandments ang Christian. But for the meantime, minamahal na kaibigan, gusto po nating i-introduce si Ellen G. White kasi nga ang tema natin ngayon tama bang magpailalim sa Whiteanians? Bakit ho? Kasi ang turo ni Ellen G. White ay nagpapailalim pa rin ang Kristiyano dapat sa Ten Commandments. Yun po ang turo ni Ellen G. White. Dapat magpailalim sa Ten Commandments. Kaya nga ang una niyang doktrina na ating tinatalakay kasalukuyan, matapos nito ay wala na. Sa susunod na naman yung number 2. But for the meantime, nasa number 1 tayo. Yung turo ni Ellen White na una niyang doktrina batay sa ating presentasyon ito. The authority of the Ten Commandments. At si Ellen G. White, alam nyo ba, ay kinikilalang propetisa ng Sabadista. Kaya naman iniambag niya o ipinamana niya sa Sabadista o sa Kalakhang Sabadista ang kanyang turong iyan. Maminamahal na kaibigan. Ano na nga yung turo niya? Ito. Ang turo niya, the authority of the Ten Commandments. At makikita dun po sa 28 Fundamental Belief. Ito po ang kanyang turo. Tignan po natin sa malakihan. Ayon dito sa number 19 sa 28 Fundamental Belief, the great principles of God's law are embedded in the Ten Commandments and exemplified in the life of Christ. They express God's love, will, and purposes concerning human conduct and relationships and are binding upon all people in every age. Yan po ang turo na minana ng Seventh-day Adventist kay Ellen G. White. Paano po sinabi ni Ellen White
namana nila ang turo niyang iyan? Ano pong sulat niya ang may kinalaman diyan? Kasi nga ang rason po narito, ang mga rason ni Ellen G. White na pinamana niya sa Whitenians. 'Pag sinabi nating Whitenians, kasama diyan ang Sabatista. So ano itong rason niya tungkol diyan? The condition of eternal life is now just what it always has been. Just what it was in paradise before the fall of our first parents. Perfect obedience to the law of God. Perfect righteousness. Ito po'y nasulat o natala sa The Great Controversy, page 436. Ang tanong, pasado kaya? Pasado ba? Pasado nga ba? Titigan nyo nga. Ayon dito kay Ellen G. White, ang kondisyon daw ng buhay na walang hanggan ay nakasalalay po dun po sa kung papaano ang mga unang mga magulang natin ay nabigyan ng kautusan. At kagaya nung pagkakabigo nila nang sila po'y madeklarang mamamatay dahil sa paglabag ng kautusan, ganun din daw ho ang deklarasyon sa ating mga Kristiyano. Kapag tayo po'y lumabag sa kautusan kagaya ng unang mamagulang natin na si Adan at Eva, tayo rin ay nasasadlak sa kamatayan. Tayo raw ay nauuwi sa kamatayan sa tuwing hindi tayo nakakasunod ng kautusan. Yun po ang sinasabi niyan ni Ellen G. White dito sa The Great Controversy, page 436. Ang tanong nga, eto, pasado kaya? Pasado nga ba kaya? Siyempre, mga minamahal na kaibigan, tanungin natin ang Biblia. Una sa lahat, tandaan natin dito ha, ang sabi niya, the condition of eternal life is now just what it always been, just what it was in paradise. Kanyang idinako doon po sa paradise yung pong kondisyon ng eternal life, na ang kondisyon ay perfect obedience to the law. Ibig sabihin, itinuturo ni Ellen G. White na yung law doon sa paradise o sa Garden of Eden, siya rin yung law doon sa Sinai, sa panahon ni Moises nung siya po'y nanguna sa mga inilabas na Israelita sa Ehipto. Sa makatwid, walang pagkakaiba yung ibinigay na kautusan daw kay Moises dun po sa kautusan din na ibinigay kay Adan at kay Eva dun po sa Garden of Eden. Totoo ba yan? Ganun po ikinoneksyon ni Ellen G. White Kaya ang sabi niya, kung papaano hindi na natili si Adan at Eva sa kalagayan ng buhay na walang hanggan dahil sila ay nakalabag sa kautusan. Ganon din ang mga Kristiyano. Pag nakalalabag sa kautusan, hindi ho makapananatili sa buhay na walang hanggan. Yun. At ang kautusan niya doon, uulitin ko, ay yung law o kautusan niya ron sa Garden of Eden at saka yung kautusan dun po sa Mount Sinai, one and the same. Pareho lang. Totoo nga ba? Pasado ba yun? Yan ang ating pong titignan. Kaya yung tanong dito ho, sa bandang ibaba, pasado kaya? Di hayaan natin ang banal na kasulatan. Ayon po sa banal na kasulatan, dito po sa Deuteronomio 5:1 hanggang 3. Hear, Israel, the decrees and laws I declare in your hearing today. Learn them and be sure to follow them. The Lord our God made a covenant with us at Horeb. Verse 3, it was not with our ancestors that the Lord made this covenant, but with us, with all of us who are alive here today. Nako, may malaking problema ron sa sulat ni Ellen White. Kasi rito sa verse 3, it was not with our ancestors. Sino pong nagsasalita dito? Si Moises. Ngayon, sino pong ancestor ni Moises? Siyempre, aatras ka. Kay Jacob, kay Isaac, kay Abraham, kay Noe, kay Adan. Yung mga naunang tao bago si Moises at ang mga Israelita dyan sa pagkakabigay ng kautusan sa Sinai, yung po mga naunang people o mga tao,
tulad po dun po sa sinasabi ni Ellen G. White na si Adan at Eva ay hindi po nakatamo ng naturang kautosang ibinigay sa Mount Sinai. Yun ang malaking problema dito. So para ma-debunk natin yung sinabi ni Ellen G. White, nang sabi niya, the condition of eternal life is now just what it always has been, just what it was in paradise before the fall of our first parents. Perfect obedience to the law of God, perfect righteousness. Ay makikita po natin, pakinggan natin, na yung law doon sa paradise na tinutukoy niya ay hindi ito yung law sa garden doon po sa tinatawag pong Mount Sinai. Sa Garden of Eden, mga minamahal na kaibigan, ang kautosang makikita doon ay yung puno kung saan pinagbabawal po yung pagkain doon sa bunga nito. Doon po sa puno. Ha? Ngayon, ito naman po sa Mount Sinai ay yung pong Ten Commandments at ang mga iba pang palatuntunan at kahatulan. So maliwanag ng tinutukoy rito sa Deuteronomy 5:1-3, hindi po ito konektado dun po sa Garden of Eden. Ang batas na tinutukoy po rito na Ten Commandments ay hindi konektado doon sa Garden of Eden. Meaning, hindi Ten Commandments ang kautusan doon po sa Garden of Eden. Hindi po Ten Commandments ang kautusan sa paraiso. Maliwanag po ba? Di pag binalikan natin yung sinasabi ni Ellen G. White, may malaking problema. Merong malaking problema kasi ang kanyang posisyon, the condition of eternal life is now just what it always been, just what it was in paradise before the fall of our first parents, perfect obedience to the law of God, perfect righteousness. Yung palang law na tinutuko niya, hindi naman pala ito yung law doon po sa Mount Sinai. Hindi po ito yung Ten Commandments. Hindi. Tatanungin ko kayo kung pasado. Pasado nga ba? Sad to say, hindi. Yan pong sinulat niya na rason niya sa The Great Controversy, page 436, ay hindi pumasa. Hindi ho pasado, maminamal. Kasi out of the traffic, out of the Colombo. Point of order, kumbaga sa parliamentary procedure. Ako, nag-chairman din kahit papaano, in most humblest experience, ginagamit ko yung Robert Parliamentary Procedure. Ayan, yung Roberts Parliamentary Procedure. Ito po ay meron tayong tinatawag na point of order. Pag sinabi natin point of order, ibig sabihin wala po sa topic. Hindi po ito ang issue. Hindi ito ang pinag-uusapan. Kaya po pwedeng ang mag-point of order yung chairman mismo or yung pong membro ng committee. Pwede siyang mag-point of order. At ang point of order ay patitigilin ho yung pong nagwiwika o nagsasalita ng hindi po kasama doon sa pinag-uusapan. So dito po, maminamahal na kaibigan, pag titignan ho natin yung sinasabi ni Ellen G. White, kaya natin inex yan. Kasi ang sinasabi niya na the condition of eternal life is now just what it always has been, just what it was in paradise before the fall of our first parent, perfect obedience to the law of God, perfect righteousness. Ikinoneksyon niya ito sa Ten Commandments. Lumilitaw, kalitaw-litaw na hindi pala ito konektado. Maliwanag pa sa sinag ng araw, as clear as crystal. It was not, verse 3 tayo, it was not with our ancestors. Which law was not with the ancestors of Moses according to Deuteronomy 5 verse 3? Of course, the decrees being spoken and being stated here in Deuteronomy 5, 1 to 17. If we are going to continue on reading, we're gonna find out na yung pong naturang kautusang Ten Commandments, kasama dyan ang Sabbath, dun po sa verse 15, ay nangangahulugang yun ay mga ibinigay lamang na kautusan sa panahon nila. Maliwanag naman po, hindi po ito na ibigay sa mga nauna sa kanila.
At ito nga sa verse 1, Hear Israel. Pang-Israelita lang naman pala eh. Sa verse 2, ang sabi rito, The Lord our God made a covenant with us at Horeb. Saan ba yung Horeb? Sa Mount Sinai. Ano ang nasa Mount Sinai? Ten Commandments, mga palatuntunan at mga kahatulan. Verse 3, It was not with our ancestors. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nasabi po nating hindi ho pasado. At ang masakit, X. Alam niyo naman po siguro ang X, ano? Pag kayo po ay bumabagsak o babagsak, yan, sa klase o sa inyo pong akadim, X, ibig sabihin, wrong. Ha? Hindi po pasado. Yan po ang katotohanan. Hindi po ito dapat isabaliwala sapagkat yan ang katotohanan. Now, meron pa pong rason si Ellen G. White. Remember, nang sinasabi niya, under pa rin ng Ten Commandments ang Kristiyano at ito po, maminamahal ko, ang ikalawang rason niya. Sa The Great Controversy, page 434, sinasabi niya, The law of God being a revelation of His will, a transcript of His character, must forever endure, firm as a faithful witness in heaven. Not one command has been annulled, not a jot or title has been changed. Oh. At the first glance, it seemingly picture a great advice, and many are not aware they are actually taking it for granted. They just believe, even they didn't study it well. So what I am referring to is many of them are not actually realizing that the word or the statement being spoken by Ellen G. White in her writing is under big question. I'm not only the one questioning. Theologians and many of the pastor who are very much aware of the importance of the new covenant question this particular statement written by Ellen G. White. At ano po ang naturang question na iyon, maminamahal na kaibigan? Ano po ang puna? So titignan po natin ang sinabi niya kasi ang sabi niya, the law of God. At alam naman natin, pag sinasabi ni Ellen G. White na the law of God, damay dyan yung pati po kautusan sa Garden of Eden. Pati na rin po yung kautusan po dyan sa Mount Sinai. Pag sinabi niyang the law of God, ay idinadamay niya lahat-lahat. Pati po yung kautusan ni Kristo. Idinadamay niya. Para kay Ellen G. White, iisa lang yung sinasabi niyang kautusan dyan at walang nagbago. Yun pong malaking problema dyan, maminamal. Kaya liliwanagin nga natin muna yan. Yung the law of God being a revelation of His will, a transcript of His character. Kasi maraming malilin lang pag hindi sila aware dyan. Lalo na yung mga katagang transcript of character. Wow! Sasabihin ng iba, oh, saan ka pa? Transcript of character. Parang totoo naman Pero pag susuriin mong mainam, kailangan klaro kung anong law of God yan, yung sinasabi niya, na meron pa sa Kristiyano at bilang transcript ng character ng Panginoong Diyos, maminamahal na kaibigan. So tingnan po natin ang isang isinuyod ko at kinumpuni kong pahayag. Pakinggan ninyo. Huwag lalahatin ni Ellen White ang salitang law dahil ang Kristiyano ay wala sa law of God na para sa Israel dati, kundi nasa law of God na kay Jesus. Ulitin ko. Huwag lalahatin ni Ellen White ang salitang law dahil ang Kristiyano ay wala naman talaga sa law of God na para sa Israel. Pero meron tayo sa law of God na kay Hesus Kristo. So lumilitaw dito na ang Ten Commandments, law of God naman talaga. Pero hindi ito umiiral sa Kristiyano. May law of God na umiiral sa Kristiyano. Hindi lahat ng law of God umiiral sa Kristiyano. May law of God na para lamang sa Israelita dati at ito po'y
winakasan na law. At ito na nga po yung nasa ilalim ng Old Covenant Law. So, para sabihin ni Ellen White, maminamahal, dito na ang law of God being a revelation of His will, a transcript of character. Pag generally, yes naman, transcript of character. Pero ano nga ba ang law of God na yan, na transcript of character na umiiral sa Kristiyano? Ano nga ba yan? Siyempre, law of Christ. Pero rito, ang mandato ni Ellen White dito, rambulan na, karambulahan na. Kanya pong hinalo-halo na yung law of God, pati yung para sa Israelita, como transcript of character ng Panginoon, huwag mong sasabihin na mawawala o maa-annulled. Kasi sabi niya, not a jot or little has been changed. Totoo nga ba yung claim niya? Hindi ba na-change ang Old Covenant? Hindi nga ba napako sa krus yung pong kautusan ni Moises na kung ituturing natin na law of God, law of God din naman. Kaya klaklaruhin natin yung law of God. Tignan natin, maminamahal na kaibigan, sa unang Korinto 9:20 hanggang 21. At sabi po rito, sa mga Hudyo, ako'y naaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Tingnan ninyo siputan nyo kakabsat. Tignan natin. Ako'y nag-aring tulad. Hindi niya sinabing nag-aring Hudyo na rin. Hindi. Tulad. Ibig sabihin, nag-adjust siya. Siya po ay hindi bigla-bigla na nagpakita ng radical change. Hindi. Siya po ay nanghihikayat dito. Kaya tulad, kagaya. Maaring yung pananalita niya o termino niya, yung kanya pong anyo, kultura, yung kanya pong mga pakikisama sa kanila, inaalalayan niya sila para hindi sila agad mag-isip ng negatibo sa kanya. Sino siya? Si Apostol Pablo na nanghihikayat nga ng Hudyo. Ang sabi, at sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Pero sabi niya rin binanggit, sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Kagaya hindi sinasabing nasa ilalim na rin siya ng kautusan. Kagaya lang ng nasa ilalim ng kautusan. Look alike lang. Di ba? Kaya dumadalo rin siya sa kanilang sabat para maipasok niya yung pong katotohanan ng ebanghelyo. Para meron siyang papasukan. Kaya kailangan umentra siya dun po sa kanilang pintuan. Sabi rito, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan. Wala naman pala siya sa ilalim ng kautusan kasi gaya lang ng nasa ilalim ng kautusan. Pero wala daw siya, sabi ni Apostol Pablo, sa ilalim ng kautusan. Ang sabi niya, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ang rason lang, kaya siya pumupunta ron, dumadalo ng sabat nila, sa Acts 18:1-5, pumapasok siya doon sa kanilang sinagoga, ay dahil lang para mahikayat sila. Ang pakay ni Apostol Pablo ay para mahimok lang itong mga nasa ilalim ng kautusan. Pero sa katotohanan lang sa katotohanan lang wala siya sa ilalim po ng kautusan. Verse 21, sa mga walang kautusan, ito naman, extreme din, wala nang kautusan talaga, ay tulad sa walang kautusan. Mga hintil, hindi nila kilala si Kristo, hindi rin nila kilala ang Moises, wala rin silang sinisino kay Moses, kay si Kristo. Si Apostol Pablo nag-adjust uli. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Nag-adjust lang. Pero sabi niya, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, meron pa rin siyang kautusan sa Diyos. Hindi nga lang ito kautusan ng Hudyo. Kasi kalaban po ng hentil ang mga Hudyo. Pag pinakita niya yung parang Hudyo siya, tulad ng Hudyo siya, gaya nung sinabi niya dati dyan, na tulad siya ng mga nasa kautusan, pag yun ang pinakita niya sa mga hentil, patay siya, yari siya. Ngayon, ang sabi niya rito sa verse 21, sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Pero niliwanag po niya, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Kaya naman pala, para mapasukan niya, pumasok siya sila sa pinto ng hentil para mapasok niya sila. Para maipakilala niya
si Kristo sa kanila. Oh, ang kautusan niya therefore ay kautusan ni Kristo. O yun, no, napakaliwanag. Kundi yung nasa dilaw, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, hindi ba? Sobrang liwanag na yan. Oh, nasa ilalim siya ng kautusan ni Kristo. Kasi may kautusan naman talaga ni Kristo ang Kristiyano eh. Ang sabi sa Kristiyano rito ni Apostol Pablo sa Galatia 6:2, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ano po ang kautusan ni Kristo? Magdadalahan ng pasanin ang isa't isa. O di ba? Matindi. Ha? Pagtutulungan, pagkakawang gawa. At ano pang sabi niya at niliwanag niya sa 1:13-34 hanggang 35. Ang sabi rito, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung papaanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So ano ang lumilitaw na kautusan ng Kristiyano rito? Kautusan ng pag-iibigan na nagmumula ito sa pag-ibig ni Kristo. Oh, so diyan may kautusan ng Kristiyano, pag-ibig ni Kristo. At papaano natin maunawaan ang pag-ibig ni Kristo? Sa 1 John 3:16 sabi rito, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Maunawaan lang po natin ang pag-ibig ni Kristo na yun ang kautusan ng Kristiyano kung titingin tayo sa pag-aalay niya ng buhay. Saan niya nga ba inalay ang buhay? Sa krus. Kung gayon, sa krus ng Kalbaryo, andon ang bagong pagkakadeklara ng tinatawag pong bagong kasunduan o New Covenant. Na yung New Covenant na yon, natural, may kautusan kasi wala namang covenant na walang kautusan. Yung Old Covenant, ang kautusan nito, 10 Commandments at iba pang palatuntunan at katulan. Ito namang New Covenant, ang kautusan nito, pag-ibig ni Kristo na mapag-aaralan, maunawaan, makikita doon sa cross. Inuutusan niya tayong pumunta sa cross. Gusto niya tayong dumako doon at mag-aral. We learn. Ano yung ating pong mapag-aaralan doon sa cross? Yung kautusan ni Kristo. Yung pag-ibig ni Kristo, maminamahal na kaibigan. So, yun na po ang pattern ng pagbibigay ng covenant at kautusan. Sa lumang kasunduan, sa Mount Sinai, ibinigay ang kautusan ni Moises. Nandyan ang 10 Commandments, nandyan po ang iba pang palatuntunan at katulan. Sa New Covenant naman, sa Mount Calvary, kung saan nandun si Hesus Kristo at ibinigay naman ang kautusang bago para sa Kristiyano. Bagaman ito po'y ipinaunawa na dati, ay idineklara ng maliwanag sa Mount Sinai na doon po ay meron po tayong tinatawag na deklarasyon ng New Covenant o ng bagong kasunduan. At syempre, ang kautusan daw doon, ang sabi po, ay maunawaan ang pag-ibig ni Kristo sa krus. Yung pagbubuwis niya ng kanyang buhay. Kaya ang sabi, mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Ano po ang basis? Cross. Yun ang basis, maminamahal na kaibigan, sa Mount Calvary. Hindi sa Mount Sinai sa Mount Calvary. Kasi sa Mount Sinai, yung 10 Commandments, pero to sa Mount Calvary, yung pong kautusan ni Kristong bago. Sabi niya, no? Isang bagong utos ang aking ibinibigay. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Maliwanag ba? Ngayon nga ay dako naman tayo sa patungkol sa law na enduring forever daw at not annulled. Sabi kasi yan ni Ellen White. Balikan natin. Ang sabi niya rito sa rason niya na sumunod, the law of God being a revelation of His will, a transcript of His character. Yan, naklaro na natin yung law of God na sinasabi niya dyan ay hindi pasado dahil yung law of God na tama lang sa Kristiyano ay yung nasa under ng New Covenant. Ito namang si Ellen White, yung law of God niya halo-halo. Pero ito ang ating susunod na re-resolbahin Itong sumunod. Ang sabi niya rito, must forever endure
firm as a faithful witness in heaven. Not one command has been annulled. Ang sabi niya pa ay hindi raw po ito nawawaglit, nawawala kahit kaunting ayota o tuldok. Totoo ba yan, maminamahal na kaibigan? Oh, totoo ho ba? Ngayon, maminamahal na kaibigan, titignan natin ang sagot ng Biblia. Kung hindi nga ba nawawaglit kahit tuldok yung kautusan ni Moises, tulad ng Sabbath keeping, tulad ng tungkol sa pagkain. Sabi sa Colosas 2:14, 16, 17, pinawi ang usapang nasusulat. Oh, pinawi pala. Anong pinawi? Sa mapalatuntunan laban sa atin na hindi na ayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Ano kung kautusan ito? May example, may halimbawa ba? Verse 16, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Oh, tungkol yan sa Leviticus 11, Deuteronomy 14 tungkol sa pagkain, o sa pag-iinom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat. O, tingnan nyo, nasa 10 Commandments yan. Remember the Sabbath day to keep it holy. Anong sabi rito sa verse 16? Sino man nga ay huwag humatol. Hindi na ho kahatol-hatol yung pong kautusan ng Old Covenant. Verse 17, na isang anino na mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Maaring yung pong nakasulat sa Old Covenant Law ay saklaw po ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, tulad na lamang ng huwag kang papatay. Pero hindi dun hinugot, hindi naging basihan ng law of Christ yung pong nasa Old Covenant. Meron itong sariling pag-i-exist dahil ito ay mas una pa nga doon po sa Mosaic Law. Ito po ang forever law of Christ o love of Christ in short. Ang love of Christ o pag-ibig ni Kristo ay forever since ang Diyos ay pag-ibig noon pa man bago itinatag ang mundo. Bago nagkaroon ng Mount Sinai, bago nagkaroon po ng Mosaic Law, ay pag-ibig na ang Diyos. Kaya yun ang hindi nagbabago eh. Yun ang hindi po nawawala. Enduring yun. Kaya nga sa 1 Corinthians 13, ang sabi ay hindi unabis ito nawawala. Magkawalaan ng lahat. Hindi ito mawawala kasi ito ang original. Isinauli lang tayo sa original ng Diyos. Ang isinauli sa ating kautusan ay original na kautusan kasi si Kristo original. Kaya yung pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus original. At yun po ay hindi po mawawala. Yun po ay sumasaklaw sa maraming moral na bagay. Hindi na natin kakailangan ang moralidad ng Ten Commandments. Although hindi ko sinasabing walang moralidad ang Ten Commandments. Pero nag-expired yung moralidad niya para sa better covenant. Better, mas matindi kasi ito ay original, hindi kumukupas. Yun nga po, si Kristo na forever. Kung kaya't ang kanya pong law ay forever din. Di ba, maminamahal na kaibigan? Hindi hinugot yan sa Ten Commandments. Ang Ten Commandments ang humugot doon po sa law of Christ. Pero hindi ang law of Christ ang humugot sa Ten Commandments. Kaya makakakita kayo ng pagkakawig. Ang Kristiyano hindi rin pumapatay. Ang Israelita ay bawal pumatay. Pero siyempre kulang yon. Maaring hindi niya pinapatay, pero pinabayaan niya namang mamatay. Di ba? Tulad ng mga nagpabaya sa tulisang nahandusay sa daan. Ang tanging kumuha pangat kumupkup yung Samaritano. Kaya ang pamagat nun, the Good Samaritan, di ba? Nung dinaanan ng Levita, dinaanan po ng pare. Hindi niya inano, hindi niya naman pinatay. Nakasunod siya sa bawal ang pumatay. Pero ang tanong, binuhay ba niya? Di ba? Hindi niya nga pinapatay, hindi niya naman binubuhay. Di ba, maminamahal na kaibigan? Kaya ganoon kalimitado ang Ten Commandments. Di ba? Kasi dokumento lang letra lang Pero yung kay Kristo, pag-ibig, hindi mo na pinapatay, tinutulungan mo pa, the Good Samaritan. Di ba? Naunawaan nyo na, maminamahal na kaibigan? Sana naunawaan nyo yan, maminamahal ko. So, dito po, kinumpirma sa Colosas 2:14 na mali yung sinasabi ni Ellen White na hindi nawawala yung pong Ten Commandments. Kasi ang sabi rito,
pinawi na nga. Kaya ang sino man, sa verse 16, huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistan o bagong buwan. Maliwanag ba? Maliwanag po. At ang sabi pa sa Romans 10:4, King James Version, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Si Kristo raw ang katapusan ng kautusan. Ang kautusan dito, maminamahal na tinutukoy, yung Old Covenant Law, yung pong may 10 Commandments, merong Levitical Diet, merong ikapo, meron pong mga kautusang under ng Mosaic Law. Ang sabi rito, para raw pumasok ang for righteousness, ang katwiran. O, kita nyo nga, pag hindi po naniniwala ang sino man sa inyo na hindi pa napako ang 10 Commandments at hindi pa napako ang Sabat, hindi rin papasok ang righteousness. Kasi saka lamang ito papasok. Ang sabi sa talata, kung ikaw ay naniniwala na Christ is the end of the law. Pag ang paniniwala mo napako na ang 10 Commandments, napako na ang Sabat, saka pa lang sisibol, saka pa lang bubungad, saka pa lang papasok ang righteousness to everyone. Maaring yung righteousness kasi to Israel, Mosaic law yun. Pero ang pinag-uusapan sa Kristiyano, to everyone, because we are asked to go beyond the location Jesus instructed to them earlier or primarily. Ano po yung sinabi na dati ni Kristo sa kanila? Judea lang. Wag lalabas. Pero nung siya ay nabuhay maguli, ang sabi niya, go ye and preach the gospel to all nations. To everyone yung righteousness na yon. Pag ang everyone, gusto nating magkaroon ng righteousness, ang sabi rito, for Christ is the end of the law. Maliwanag po ba? Sana naman po maliwanag ha. At ito, sobrang liwanag, Hebreo 7:12, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Tanong, sino po ang pumalit sa pagkasaserdote ng mga Levita? Sino? Si Kristo. Sabi rito, si Kristo ay sumagisag kay Melchizedek. Basahin niyo po ang the whole chapter ng chapter 7 ng Hebrew. Pero rito, si Kristo ang tinutukoy na bagong pari. Siya po ang humalili sa pagkalibita. Siya po ay si Hesus Kristo. Ang sabi rito, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Amen? Amen po, maminamahal na kaibigan. Sana naman po naunawaan nyo yan ha, maminamahal na kaibigan. Kaya anong masasabi natin doon sa pahayag ni Ellen G. White na hindi ma-annul ang 10 Commandments? Ito, malaking cross. Sorry to say. Ito pong sinabi niya sa The Great Controversy, page 434, ay malaking kamalian. Wrong! The 10 Commandments are eternal and unchangeable. The answer of ours, based on our study, insofar that our Bible study is concerned, big red wrong. Maminamahal ko. So, what for? Bakit ka nagtitiis, kaibigan, sa isang turo na hindi mo ma-enjoy ang totoong kaligtasan? Hindi ko sinasabing hindi kaligtas. Hindi. Pero para ma-enjoy mo ang totoong kaligtasan at hindi manganib na mawala ang iyong kaligtasan, aking inanyayahan kita na umalis ka na, lumubay ka na, lumayo ka na, tumakas ka na sa Whitenians. Isipin natin na mahalaga po ang turo ng mga apostol, at it is but a fact that the Whitenians teachings, most particularly to that authority of 10 Commandments over Christians nowadays, is not actually true. There is no other authority than the authority of Jesus Christ today. Not even the 10 Commandments or Mosaic Law. Maminamahal ko, sana po naimasmasan kayo. At bago po tayo magpaalam, gusto nating i-shout out yung ating mga viewers. Si Mark Moises Espilita Nakong. Ito, namimiss ko na ito eh. Nancy Cocos Keha. Ito si Madam. Namimiss ko rin ito makita. Mabait ito.
Michael Cheldrum Mertalia. God bless sa iyo, brother. Ganon din si Robbie De Los Reyes. Michael Dulay. God bless sa iyo, ha. Na labid si kayo ditan at si kayo. No, wadan ka La Union. Labi at si kayo. Masantos siya labi balang singat sakit si kayo naminditan. Tipon de la Cruz Mia. Ayan. Mylene Hidalgo Paluyo. Ito. Kuan ko na ito. Pinsan ko ito. Arnold Bry Ramos. Henner Clemente. Ito malapit sa akin. Pare. God bless sa iyo dyan. Hindi ko maintindihan itong Arabic yata ito. Val Cruz Aquino. God bless sa iyo. Ading. Pastor. Ethel Joy Martinez. Sister. And Zenaida Juliet Ohano Ulibas. Ay ito. Kuan ko ito. Malapit ito. Ninang ko ito. God bless sa iyo dyan. Ninang. Anyway, hindi na tayo magtatagal. Ito muli ang inyong kapatid, Pastor Leonardo Balberan Jr. Bago tayo magtapos, ay tayo po'y nag-aanyaya ng isang maikling panalangin para po sa lahat ng mga viewers natin ngayong gabing ito. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama, salamat sa pagkakataong inyong iginawad sa amin. Isang tampok na kaukulang katotohanan ang aming nalaman muli na maliwanag na wala na pong otoridad ang Ten Commandments at hindi dito nakabase ang aming pong kautusan bilang Kristiyano kundi si Kristo. Wala na pong iba. Na bagaman may mga hawig na mga hindi ginagawa ng Kristiyano na ibinabala ng Ten Commandments, hindi dahil sa humugot ang kautusang Kristiyano sa Ten Commandments, kundi ang Ten Commandments ang siyang humugod dati sa kautusang Kristiyano since si Kristo ay simula meron na. At hindi nagbabago ang kautosang ito'y pag-ibig at ito'y kinatawanan at ipinakilala ng aming Panginoong Hesus. Mag-ibigan gaya ng pag-ibig niya, panampalatayanan siya, at ito po ay sumasaklaw sa perfecto na kautosang ang gagawa nito ay ang kapangyarihan ninyo diretso. At nagpapaubaya kami at kami nananalig na mangyayari ito sa aming pananampalataya. Basbasan ang bawat mga nanonood kung meron silang mga hinaing, ito man po ay hinggil sa sakit o karamdaman. Ako'y nagmamakaawa na ipatong mo po ang inyong mapagpalang kamay sa sino mang meron pong peligro sa buhay na naranasan. Inyong isaling ang inyong mapagpalang kamay upang pagalingin ang mga meron pong malubhang karamdaman o mga nag-uumpisa pa lamang o nasa kalagitnaan. Gumawa ka po ng himala, Panginoon, sa mga may sakit. At akapin mo ang mga namumblema, gumawa ka ng himala at pagpalain ang mga may peligro sa salapi. Basbasan mo po ang hanap buhay ng bawat isa at tulungan nyo kami sa amin pong patuloy na buhay sa mundong ito. Nawa maipalaganap namin ang ebanghelyo at katotohanan sa marami at matanggap ito ng maraming tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen po mga minamahal na kaibigan at muling nagpapaalam panamantala ang inyo pong kapatid, kasangga, ang ating pong kasama sa Impapawid, Pastor Leonardo N. Balberan Jr. ng Complete in Jesus Church. God bless po sa inyo.